Kamusta mga boss? Ito na naman tayo sa bagong episode. This is Jamir Goldfish at welcome sa ating channel. Mag-update tayo ngayon mga boss sa bagong breed natin at saka sa history ng parents ng ating mga breeders. May bago tayong grow out challenge. Entry ni Sir Mike Castillo pero tayo ang pinag-groom niya. Gagamitan natin ng custom mix para makita niyo yung progress mga bossing. Ito na yung update natin mga boss kay King. Ayan yung Tiger ST natin na show potential. Ayan, medyo nagbe-belly drop na siya pero yung wen growth niya nakukulangan pa ako. Ito yung grooming rep tab natin. Magbabawas tayo ng mga groomable na isda kasi may bago tayong breed. Kailangan natin ng space para mas mapabilis yung paglaki nila. Ito yung grow out challenge na entry ni Sir Mike Castillo na tayo ang mag-groom. Ayan na, dumating na yung rancho natin. Sinisipat na ni Kulit. Meron din tayong bagong dalawang 100 gallon. Diyan natin i-grow out yung bagong breed natin. Siyempre pag may bagong isda, acclimate muna at saka quarantine. Para kung may sakit man yung bagong isdang dumating, hindi madadama yung ibang alaga natin. Acclimate nyo muna for 30 minutes para hindi siya ma-water shock. Ayan, after 30 minutes, pinakawalan na natin. Tapos hindi natin sila papakainin for 1 day kasi stress yan sa biyahe. Tapos observe muna tayo for 3 days kung okay ba sila or bigla silang magkakaroon ng sakit. Mapapansin nyo yung isang white rancho merong gas-gas yung scales. Kaya mainam talaga pag may bago kayong isda, i-quarantine nyo muna at obserbahan nyo para ma-check nyo kung merong mga fungus, may ibang sakit na lalabas within 3 days. Kasi pag bigla nyong hinalo agad dyan, pwedeng makontaminate yung ibang alaga nyo. Ito ang bago kong paborito, si King. Ang ganda nung hubog ng katawan niya at saka yung buntot, pati dorsal. Nakukulangan pa ako sa kulay niya at saka sa wen growth. Kaya plano ko ilipat siya sa rep tab kasi yung ginugroom ko sa rep tab, ang tingkad na ng kulay tsaka yung wen growth talagang ang bilis ng progress. Panoorin niyo yung dating video ko mga ka-goldfish tambayan, yung grooming natin kay Ace at tsaka kay Hisoka. Pure rep tab grooming yun. After 3 months ko sila nilagay sa aquarium para makita talaga yung ganda nila. Yun lang ang downside sa rep tab grooming, talagang top view lang yung makikita nyo. Pero ang maganda doon, magugulat na lang kayo pag ahon nyo kung every 2 weeks nyo i-check or every 1 month. Ako kasi ginagawa ko once a month eh. Kaya ang laki talaga nung progress na nakikita ko. Sa tank grooming kasi araw-araw nyo nakikita kaya hindi nyo kagad napapansin yung pinagkaiba nung progress daily. Hindi tulad ng rep tab grooming, 1 month nyo nakikita ng top view tapos pag lagay nyo sa show tank, ang laki talaga ng difference. Ito pala yung ST natin na Sakura, si Katakuri, 4 out na. 6 cm yan, 2 months old Juby. Baka naghahanap kayo ng igugroom mga boss, 4 out yan, PM nyo lang ako. Ang ganda ng shape ng body niya, tapos yung curve is smooth, tapos parehong pure black eyeball. Mapapaganda nyo pa to pagka greenum nyo. Ayan yung rep tab setup natin. May malaki tayong filter, tapos nasa 150 gallon yan. Kaya mabilis lumaki yung mga ginugroom natin dito.
direct sunlight talaga ang setup natin, kaya pag nag boost speed tayo mabilis silang matunawan kasi tutok na tutok yung araw, mabilis uminit yung tubig. Yan, dumalaw tayo kay Boss MFL Goldfish. Makikita nyo yung setup niya. Ayan o, ang ganda. Pag gusto nyo ng high quality imported goldfish, PM nyo lang si Boss MFL Goldfish. Monthly yan, may bago si Boss, ang bilis maubos. Kaya add nyo na si Bossing. Makikita nyo yung mga import goldfish niya, talagang high quality. Nagsiship din si Bossing nationwide. Ito yung male breeder natin, Tiger ST. Tapos ito naman yung black female natin na ST. Nanalo na yan ng second runner-up sa online goldfish show. Yung Tiger ST naman natin, yung parents niyan, mga champion. Galing yan sa Grow Out Challenge ni Sir Miko. Papakita ko sa dulo ng video natin yung parents nung ST Tiger natin. Ang dami na ring hinakot award nung mga yun. Tsaka sobrang ganda talaga. Ayan, nanalo na din yung female black ST natin. Ito yung male Tiger ST natin. Tapos ito naman yung kapatid niya na kasabayan sa grooming challenge. Add nyo lang si Boss MFL Goldfish, makikita nyo yung mga magagandang import goldfish niya. Ito na ang upcoming grow out challenge natin na breed ni Boss MFL Goldfish. Tapos tayo mag-groom ng mga juby. Ayan, sobrang dami niyan mga boss, kaya palista na kayo. Meron na kaming 60 slot na nagpa-reserve para sa grow out challenge. Meron na lang tayong 40 slot, kaya PM lang kayo sa gusto magpa-reserve. Target release niyan sa March, mga end of March siguro. Update namin kayo pagka napalaki namin agad yung mga juby. Ayan, balik tayo sa entry natin sa grow out challenge natin sa Oragon. Nagkaroon ng red spot yung lemon head natin after day 1 quarantine. Kaya napakahalaga talaga ng pagka-quarantine pag may bagong isda, kasi kung hinalo natin kagad dyan sa community tank, may chance na mahawa yung ibang alaga natin. Madali lang naman gamutin yung red spot. Mag water change lang kayo ng 50%, tapos maglagay lang kayo ng rock salt. Nasa 100 gallon yan sila, mga 2 dakot yung nilagay ko na rock salt. Wala na akong ibang nilagay, di na ako naglagay ng methylene blue, ng iba pang gamot sa fungus. Rock salt lang talaga. You know, medyo malala yung red spot niya. Pero naka-recover kagad siya, 1 araw lang nawala na kagad yan. Kaya mabisa talaga mga boss yung rock salt. Hindi pwedeng iodized salt, rock salt lang. Ayan, kinabukasan gumaling na kagad yung red spot niya. Kaya mabisa talaga yung rock salt mga boss. Okay, lagi maglalagay ng rock salt, baka ma-immune sila. Pag meron lang kayong nakitang ganyan na sakit, katulad ng red spot, white spot. Pero pagka hindi nakuha sa rock salt, kailangan nyo na siyang ilagay sa quarantine tank. Dapat meron kayong hospital tank. Mga at least 15 gallon na aquarium para gamutin sila. Ito na pala si Scorpion, nag-fade yung black pattern niya. Pour out na rin to, baka gusto nyong mag-groom ng rancho, PM lang kayo. Pero yung wen growth niya, ang ganda ng progress, tsaka yung kulay, ayun ang tingkad, shiny na yung scale niya. Mag-shoutout muna tayo mga bossing. Shoutout kay Smoker Sama, kay Jeffrey Sabiniano, kay RR Donaire 571 at kay Invisible 12227. Maraming salamat sa suporta mga bossing. Ito na ang progress ni Taguro. Kitang-kita nyo naman, talagang tumingkad yung kulay, tapos yung wen growth. Grabe yung progress.
Halos balot na yung mukha niya ng wen. Pati yung tuktok nung mukha. Ayan, show potential natin yan. Isasabak sana natin sa sinulog kaso nabitin pa sa size. Kailangan 6cm. Groom pa natin, meron pang upcoming na online show sa February. Kaya paghandaan natin. Tsaka ang labo na nung shotang ko. Kailangan ko nang linisin. Hindi na ma-appreciate yung isda kasi natatakpan ng watermark yung show tank natin. Sa RepTab natin siya grinom for almost 1 month. Kita nyo naman yung result, talagang tumingkad kagad yung kulay. Kaya nag-decide na ako na ilipat yung ibang ginugroom natin sa RepTab para mas gumanda yung progress. Nakaka-excite palakihin to. Ang ganda i-display na ito sa show tank. Tapos gagawin din nating breeder para ma-maintain yung tiger line natin. Ito yung size niya, 5cm, medyo dehado sa mga kalaban kasi mga 7cm na. I-groom pa natin para maisali natin sa susunod na online goldfish show. Itong video na to, papasa ko sana. Kaso nag-alangan ako kaya hindi ko na tinuloy. Malabo kasi yung show tank, madaming watermark. Paghandaan natin yung susunod na online goldfish show para mas ma-appreciate yung ganda ng entry natin. Tips ko mga boss, pag magbibideo kayo ng entry sa online goldfish show, kailangan kalmado lang yung isda nyo. Nasa gitna lang siya nung show tank. Paikot-ikot lang para lahat ng anggulo ng isda makita, hindi yung tumatalbog-talbog sa salamin, sinusubsob yung mukha sa salamin, yung nakatalikod lang sa likod ng show tank. Kailangan kalmado lang siya sa gitna, paikot-ikot para lahat ng angle ng isda makikita ng judges. Mahirap talaga mag-video, abutin kayo ng oras kasi madalas kasi pagkalagay nyo ng isda, hindi pa siya sanay doon sa show tank. Madalas sinusubsob niya lang yung mukha niya sa salamin, minsan nasa isang sulok lang siya, minsan nasa ibabaw lang. Kaya kailangan nyo munang pakalmahin, pa-kondisyon niya muna siya sa show tank. Pag nakita nyo okay na yung entry nyo, maganda na yung langoy sa show tank, doon nyo na siya videohan para makuha na nyo ng magandang anggulo. Kaya mahalaga din yung diet sa isda. Hindi lang puro pakain kasi pag sobrang belly drop, nahirapan silang lumangoy sa show tank. Pumapangit yung swimming pattern. Yan pa naman yung unang-unang tinitingnan, yung swimming pattern ng isda. Ito na si Taguro Brothers. Ayan yung dalawang tiger natin nun. Nung nakaraang vlog, sobrang putla pa ng kulay nila. Ngayon talagang tumingkad, tapos mas naging visible yung black pattern. Yung wen growth din, talagang gumanda yung progress. Talagang bumalot na sa mukha nila. Ganyang wen growth kasi yung gusto ko, yung halos buong mukha pero kita pa rin yung mata. Meron kasing goldfish na yung wen growth nasa tuktok lang ng ulo. Meron ding wen growth na halos natatakpan na yung mata. Yun naman yung ayaw ko. Pero yung parents nito, makikita nyo si Yamato at si Nori. Ang ganda nung wen nila. Kaya talagang brinid ko. Ito na yung progress ni Charizard. Tumingkad yung kulay at saka yung wen growth. Gumanda rin yung progress. Pour out na rin to mga boss. Baka gusto nyong i-groom, PM lang kayo. Gaganda pa lalo to. Nagbabawas tayo ng ginugroom kasi madami tayong fry ngayon na kailangan natin ng space para mas mapalaki natin sila.
Ito na yung mga fry natin, yung ipapag-grow out challenge natin. Ina-acclimate na namin ni Boss MFL Goldfish. Kumuha pala tayo ng 100 gallon para pang grow out. Tapos meron pa tayong isang 86 gallon at saka isang 75 gallon at saka 100 gallon. I-divide natin yan lahat para bumilis yung progress ng paglaki ng mga jubi natin. Sobrang dami nito kasi 2 beses nag-lay yung breeder natin. 2 beses nag-hatch yung mga egg niya, kaya talagang sobrang daming pagpipilian ngayon. Halos 2 araw lang yung pagitan nung na-breed ni Boss MFL, kaya sobrang dami talaga netong fry natin. Madami tayong maseselect neto na potential grade. Meron pang 2 batsyado na natira kay Boss MFL, kaya nako, mahirapan kami mag-select nito. Ang dami nito. Pero okay lang para madami tayong mabigay na quality na goldfish. Tapos next naman nating i-breed yung black tie oranda natin na entry sa IGC kasi marami ring may gusto ng broadtail oranda. Yan, yung taga-select natin, yung makulit na yan. Sulit yung jeans nito, kaya abangan nyo mga boss kasi yung lolo nito hakot award talaga sa online at saka actual goldfish show. Maganda talaga yung jeans nito. Tingnan nyo kung gaano kadami, no? 100 gallon yun, pero parang crowded sila sa 100 gallon. Ang galing talaga mag-breed ni Boss MFL Goldfish, halos 100% hatch. Ito yung parents ng breeder natin. Ayan, sumali ako dun sa grow out challenge na yan. Ayan, si Boss Miko, ayan yung talagang idol namin sa ST. Ito yung breeder niya. Ayan, yung lolo. Ayan yung parents ng breeder natin. Kita nyo naman yung body niyan. Talagang solid. Kaya excited kami na makaselect at magkaroon ng grow out challenge na ganito. Yan bossing, ganyan ang sample video pagka may entry kayo sa online goldfish show. Dapat kalmado lang. Ayan. Obserbahan nyo mga boss yung video ni Boss Miko. Ang ganda ng kuha. Ito yung pinaka-inaantay ko na lumabas sa fry natin, yung ganitong tiger. Napaka-solid mga boss. Kaya 60 slot kagad yung na-reserve. Dahil yan nga, ang ganda ng jeans ng breeder natin. Okay mga boss, hanggang dito na lang. Update ko na lang kayo uli. Please like, share, and subscribe and hit that notification bell to keep you updated. And God bless.